Bago pa ang mga recent na kaso ng pagpatay sa mga OFW sa Kuwait, ang kwento ng Pinay na ito ay dumurog din sa puso ng karamihan. Dala ang kanyang pangarap sa pamilya, nakipagsapalaran siya sa ibang bansa upang mabigyan ng mas magandang buhay ang naiwang mga anak sa Pinas. Sa kasamaang palad, ibang kapalaran ang nadatnan niya doon. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon, simulan na natin ang kwentuhan. Ang Kuwait ay isa sa mga bansang madalas puntahan ng mga kababayan nating nais maging OFW. Subalit ito din ay may libo-libong records na ng mga domestikong karahasan at pang-aabuso sa ating mga kababayang nagtatrabaho doon. Noong May 14, 2019, nakatanggap na naman ng nakakalungkot na tawag ang Embahada ng Pilipinas sa Kuwait tungkol sa Pinay na nasawi sa isang hospital sa parehong bansa. Pero salungat sa kanilang inaasahan, hindi ito namatay sa sakit kundi sa pagmamaltrato at pang-aabuso ng kanyang mga employer. Ating alamin kung ano nga ba ang sinapit ng OFW na si Constancia Dayag. Ipinanganak noong May 22, 1972, ang 47 years old na si Ma Constancia Dayag o mas kilala sa palayaw na Connie ay isang karaniwang inang nagsusumikap na buhayin ang kanyang tatlong anak. Siya ay tubong anggada ng Isabela kung saan doon na rin niya piniling manirahan at magkapamilya. Inilarawan ito ng kanyang mga anak bilang isang mapagmahal at maaalalahanin na ina na gagawin ang lahat para mapasaya lamang sila. Siya rin ay mapagbigay at hindi makasarili na kaya nitong isakripisyo ang lahat para lamang sa pamilya. Pinagtutulungan ng mag-asawa ang pagpupuno ng mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Subalit nang namatay ang kabiyak, dito na sila nahirapan. Nang may maliit pang anak at mga nag-aaral, kinailangan niyang magdoble kayod upang mabigyan sila ng maayos na buhay. Dito na rin pumasok sa isip niya ang pag-a-abroad at makipagsapalaran doon. Taong 2016 nang unang nagtrabaho si Connie sa Kuwait bilang isang household worker. Hindi madali ang pagiging isang OFW dahil una, kailangan mo makisama sa mga taong iba ang lahi at kultura at pangalawa, kailangan mo ring tiisin ang hirap na malayo sa pamilya. Sa kabutihang palad, maayos ang naging trato sa kanya ng mga amo at hindi naman ito nagkaproblema sa kanila. 2 taon ang naging unang kontrata ni Connie sa Kuwait at nakauwi ito sa Pilipinas ng taong 2018. Nang mga panahong ito, ang kanyang panganay na anak na babae ay may sarili ng pamilya. Ang pangalawa ay nagtatrabaho bilang isang accountant sa Makati, habang ang bunsong lalaki ay nag-aaral sa grade 8. Pagkatapos ng ilang buwan ng pananatili sa Pilipinas, nagpasya itong mag-renew ng kontrata at bumalik sa Kuwait upang muling magtrabaho. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang-iba ang ugali ng kanyang mga bagong amo. Dito na raw nagsimulang magkwento sa pamilya si Connie tungkol sa pinagdaraanan niya at kung gaano kahirap ang kanyang sitwasyon. Ayon sa kanya, pinagseselosan siya ng kanyang among babae at isa yun sa mga dahilan ng kanilang madalas na pagtatalo. Maliban pa doon, parang hindi din kaaya-aya ang pakikitungo ng among lalaki sa kanya. Sa pag-aalala sa kaligtasan ng ina, ninais ng ikalawa niyang anak na si Lovely na umuwi na sana ito sa bansa. Pero dahil din sa kagustuhan nitong makapag-ipon ng pera, nanatili pa rin ito sa kanyang employer. Sa mga sumunod na buwan, regular naman nilang nakakausap at nakaka-video call ang ina at dahil sa palagi din itong nagsasabi na okay lang siya, naibsan ang kanilang pag-aalala. May 6, 2019, araw ng linggo, nakausap pa ng 23 years old na si Lovely ang kanyang ina sa telepono. Ayon sa kanya, binalita nito sa kanila na uuwi na siya ng Pilipinas sa wakas. Pagkatapos ng 4 na taong pagtatrabaho sa ibang bansa, plano niyang lumipad pabalik sa Pilipinas ng May 16, araw ng Miyerkules.
Sabik naman ang mga anak sa balita at napag-usapan pa nilang susunduin siya ng mga ito sa airport. Ngunit maliban pa sa kanilang katuwaan, may isang bagay din na nakakuha ng atensyon ng anak. Napansin niya ang mga iilang galos, pasa at sugat sa katawan ni Connie na lubos na pinag-alala nito. Sa kabila nun, nakiusap ang ina sa kanya na huwag na sabihin sa kapatid ang kanyang tunay na kalagayan. Nagpumilit din ito na okay lang siya at wala di umanong mangyayari sa kanya, nagsasabing makakauwi siya ng ligtas sa Pilipinas. Lingid sa kanyang kaalaman, ito na ang huling beses na makakausap at makikita niya ang ina ng buhay. Sa mga sumunod na araw bago ang nakaschedule niyang pag-uwi, hindi na sila kinontak ni Connie. Sa tuwing tinatawagan nila ang telepono nito, hindi na rin siya sumasagot. Sinubukan din nilang kontakin ang employer ng ina, pero kahit ito ay hindi rin pinapansin ang kanilang mga tawag. Ang pamilya ay naihanda na sana ang lahat para sa pag-uwi ng ina, subalit iba pala ang mangyayari. Isang araw bago ang pagdating sana nito sa Pilipinas, may nakakagimbal na balitang dumating sa kanila. Nakatanggap sila ng tawag mula sa DFA, nagpapaliwanag na may masamang nangyari daw sa kanilang ina at sa kasamaang palad ito ay pumanaw na. Parang isang masamang bangungot ang narinig nilang balitang iyon na halos hindi nila ito matanggap. Wala pang nilabas na eksaktong detalye ng puntong iyon kung ano talaga ang sinapit nito, pero kung babasehan ang mga kwentong na ibahagi niya sa pamilya, klarong ito ay nasa panganib ang buhay dahil sa pagtrato ng kanyang mga amo sa kanya. Ayon pa sa mga ulat, May 14 ng tanghali nang dinala si Connie sa Alsaba Hospital, pero wala na daw itong buhay at prinonounce na dead on arrival na ng mga doktor. Dahil sa kaduda-dudang kamatayan nito at kalagayan ng labi ng Pinay, ipinaalam nila agad sa Embahada ng Pilipinas at pati na rin sa mga otoridad ng Kuwait ang nangyari. Sa ginawa nilang death certificate para sa OFW, nakasaad doon na namatay daw ito dahil sa natural causes. Subalit ayon naman sa tumawag sa tanggapan ng Embahada ng Pilipinas, nang dinala di umano ang Pinay sa hospital, ito ay puno na ng mga pasa, sugat, at may nakalagay din daw na pipino sa loob ng maselang bahagi ng katawan nito. Ang lahat ng iyon ay posibleng indikasyon ng pagmamaltrato at pananamantala. Isang bagay din ito na ipinagtaka ng mga otoridad dahil parang hindi nagtutugma ang lumalabas na mga kwento at reports, dahilan para sa kanila na alamin pa ang totoong nangyari sa Pinay. Habang tumatakbo ang investigasyon, sinigurado naman ng gobyerno ng Pilipinas na gagawin nila ang lahat para maiuwi ang mga labi nito kaagad. May 23, 2019, pagkalipas ng halos 2 linggo, mga pasado 5:00 ng hapon, nakarating din ang mga labi ng Pinay sa bansa. Sinalubong ito ng nagluluksa niyang pamilya na lubos na nagdadalamhati sa sinapit nito, pati na rin ang iba pang opisyal ng gobyerno. Kamulian, marake, kamulian. Galit, pighati at lungkot ang naging halo-halong emosyon nila pagkakita sa kabaong ng mahal sa buhay. Ang pangalawang anak ni Connie na si Lovely ay sobrang naging emotional at hindi matanggap ang pagkawala nito dahil naghanda pa man din ito ng simpleng selebrasyon para sana sa kaarawan ng ina noong May 22. Ang tanging bagay lang na hindi niya na inakala ay mauuwi lang pala ang lahat sa pagluluksa. Naaawa rin daw siya sa kanyang kapatid dahil ang kanilang ama ay namatay ng 1 taong gulang pa lamang ang bunso at ngayon wala na rin ang minamahal nilang ina. Hiniling naman ng DFA mula sa Kuwaiti government ang agarang paglabas ng official forensic report sa katawan ni Constancia Dayag. Dahil base daw sa death certificate na inilabas ng Alsaba Hospital kung saan ito dinala, ang kanyang cause of death ay under investigation pa. Ibig sabihin daw nito ayon sa DFA ay para bang sinasabi na nila sa Kuwaiti officials
na walang dapat questioning pagkakamali sa pagkamatay nito. Dagdag pa iyon sa lumalabas din na reports na ito daw ay namatay dahil sa natural causes sa kabila ng obvious na mga pinsala sa katawan ng Pinay. Ayon naman sa inilabas na pahayag ng DOLE, nagtamo daw si Dayag ng hematoma at contusions, dagdag pa sa malaking posibilidad na ito ay pinagsamantalahan. Kaya tugon ng ahensya, muli nilang ipapasuri ang forensic report sa NBI kapag ito daw ay nakuha na nila. Agad din nilang inendorso ang kaso sa NBI upang makasagawa sila ng independent autopsy at toxicology test sa labi nito. May 25, 2019, dumating ang balita sa Pilipinas na sinampahan na di umano ng felony murder ang 60 years old na lalaking amo ni Dayag na sinuportahan din ng Philippine Embassy sa Kuwait. Ayon pa sa Department of Foreign Affairs, sinampa ang kaso ng Kuwait General Prosecutor's Office laban sa isang lalaking nagangalang Bader Ibrahim Muhammad Hussein. Gayunpaman, itinuturing pa lamang itong suspect ng puntong iyon habang hinihintay nila ang resulta ng autopsiya upang makita di umano kung meron talagang nangyaring foul play. Pangamba naman ng anak ni Connie, baka baliktarin ng among lalaki ang kanyang ina at hindi ito makatanggap ng hustisya. Lalo pa at pinapalabas nila na namatay nga ito dahil sa natural causes. Dahil dito, nakiusap na rin siya sa dating Pangulong Duterte upang imbestigahang maigi ang kaso. Sa isang statement na nirelease ni Secretary Silvestre Bello III, tinuturo niya ring responsable ang pamahalaan ng Kuwait para sa pagkamatay ng Pinay. Nagpapaliwanag na ito raw ay klarong paglabag sa pinagkasunduang agreement sa proteksyon ng mga OFWs sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait. Nakita rin nilang mukhang may breach of contract na nangyari sa side ng foreign employer. Pero habang wala pang nilalabas na opisyal na salaysay ang Kuwaiti government, iniutos naman ni Secretary Bello sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA at Philippine Overseas Labor Office sa Kuwait na habulin at panagutin ang lokal at foreign agencies na nag-facilitate ng deployment ni Dayag sa ibang bansa. Nangako rin ito na gagawin nila ang lahat upang siguraduhing managot ang gumawa nito sa Pinay at na hindi nila hahayaang makatakas ang salarin. Samantala, ang DFA ay nagbigay naman ng 100,000 pesos na cash assistance sa pamilya para sa pagpapalibing sa kanilang ina. June 1, 2019, araw ng Sabado, inilibing si Constancia Dayag sa isang public cemetery sa kanilang bayan. Ito ay dinaluhan ng kanilang pamilya at malapit na mga kaibigan. Walang tigil din na paghagulgol ang maririnig mula sa kanyang mga anak habang hinahatid nila ang ina sa kanyang huling hantungan. Bilang resulta ng mga pangyayari, pansamantalang binawasan ni Secretary Bello ang deployment ng mga OFW sa Kuwait habang nag-uusap sila kung paano aapekto ang pagkamatay ni Dayag sa garantiya ng kanilang gobyerno na mapoprotektahan ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa kanilang bansa. Dahil din dito, pinag-isipan na ng DOLE kung ipapatupad ba nila ang deployment ban ng HSW o household workers sa Kuwait, pero hindi naman nila ito itinuloy hanggang dumating pa ang isang kaso ng pagkamatay ng Pinay rin na OFW noong December 2019. Hanggang sa araw na ito, naghihintay pa rin ng hustisya ang pamilya Dayag para sa nangyari sa kanilang mahal sa buhay. Sa Kuwait naman, hindi pa rin napapanagot ang mga amo nito, lalo na ang lalaki dahil daw ito ay may sakit. At hanggang ngayon, wala pa ring pag-usad sa kaso. Sa huli, sa kabila ng mga lantarang ebidensya, mahina pa rin ang ating bansa sa pagkuha ng hustisya kapag ibang bansa na ang kalaban. Mahuli man ang suspect pero parang wala naman silang hinaharap na parusa. Sana patuloy na pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan ang ganitong mga kaso at hindi basta-basta nakalimutan na lamang. Ang mga OFW ay itinuturing nating mga modernong bayani at buhay nila ang nakasalalay dito. Kapag wala tayong gagawin,
posibleng paulit-ulit lang na mangyari ang mga ganitong kaso. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.